dapat ipakita ni Garcia na hindi totoo ang sinasabi ni ano ni Lacson. Dapat ano 'yan, ha? Wag niyang dati na ngang mahina ang tiwala ng mga tao sa COMELEC kasi ang dami ng kontrobersya, ha? Oh, tapos ngayon nandiyan na naman, may bago na naman. Dapat ipakita ni COMELEC Chairman Garcia, hindi totoo yang sinasabi na yan, ha, ni Ping Lacson. Oh, dapat ipakita niya na ano lang yan, sabi lang yan ni Ping Lacson nang pinipressure sila. Pero ang totoo wala. O, so anong dapat gawin? Dapat anong gawin? So ang dapat gawin ni Garcia, ilabas na nila ang desisyon. Ha? Ilabas na nila ang desisyon. Yan ang dapat gawin. Kapag hindi nila linabas yung desisyon, ibig sabihin yan, totoo ang sinasabi ni Senador Ping Lacson. Di ba? Di ba? Dapat ilabas na ang desisyon. I-disqualify na si Marcoleta kung talagang may mga ebidensya ng election offense. I-disqualify na si Marcoleta. Ha? Ayan yung dapat na gawin. Ito ang sabi kahit si Attorney Jess Falses, ganun din ang sabi. Sabi ni Attorney Jess Falses, ito, mga kabunyog, sabi ni Attorney Jess Falses, COMELEC should disqualify Marcoleta over his sources zero listing of campaign contributors to prove Senator Ping Lacson wrong and show it cannot be pressured. Any other decision will just prove COMELEC is in complete control of the special interest group. Agree ako dyan kay Attorney Jess Falses. COMELEC should disqualify Marcoleta over his sources zero listing of campaign contributors to prove Senator Ping Lacson wrong and show it cannot be pressured. Any other decision will just prove COMELEC is in complete control of the special interest group. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, dapat ilabas na ng COMELEC ang desisyon. Huwag na nilang patagalin. Kasi ang dali lang naman ilabas yung desisyon na yon. Bakit natatagalan? Bakit natatagalan? Kasi talaga nahuli kasi sa sarili niyang bibig si Marcoleta on live television, TV ba yun o radyo? Basta naka-live stream. Sinabi niya sabi niya, ang totooan niya, nakatanggap ako ng mga donations. Kaya lang, hindi ko na dineclare kasi sabi ng mga nagbigay sa akin, wag ko daw i-declare ang pangalan nila. Kita nyo? Kaya mga kabunyog, mga kababayan, ang lumalabas dito, napakadali lang naman. Yun bang kailangan mo pa ba ng ebidensya? Ebidensya. Inadmit na ni Marcoleta sa programa ng radyo, naka-live stream. Di ba? Napakalinaw nung sinabi niya. Ano pa bang hinahanap ng COMELEC? Hindi naman dininay ni Marcoleta. Ang alam ko, nag-submit na ng sagot si Marcoleta. Ang sagot ng mga abogado niya ganito. Tinanggap daw ni Marcoleta yung donations bago pa siya naging kandidato. Ibig sabihin, ang doctrine kasing ginagamit nila, yung pinyera. Alam niyo mga kabunyog, yung pinyera doctrine na yan, ganito ang pagkakapaliwanag niyan. Ang isang nag-file daw ng kandidatura, di ba nagpa-file ng kandidatura, October. Ang election, Mayo. Pero October pa lang nagpa-file na. Ang sinasabi diyan, hindi ka, nag-file mo ng October, November, December, January, hindi pa naman start ng national campaign, hindi ka pa kandidato. Nagiging kandidato ka pag start ng national campaign. Kailan yun? Mga February ang senador Mga February. Yan ang sabi sa pinyera. Yung kaso na yan ng pinyera, ang sabi ng Korte Suprema, ang isang tao na nag-file ng candidacy ng October, hindi pa siya kandidato. Nagiging candidate siya pag nagsimula na ang kampanya. So ang sabi ni Marcoleta, ng abogado niya, ang depensa nila, nang tumanggap si Marcoleta ng mga donasyon, hindi pa campaign period. Therefore, hindi pa siya kandidato. So kung hindi pa siya kandidato, hindi siya pwedeng mag-commit ng election offense. Ang sinasabi kasi, violation ng Omnibus Election Code.
So ang nakaka-commit ng Omnibus Election Code violations ay mga candidates. So yung kandidato, nagsisimulang maging kandidato sa campaign period. Ay natanggap niya yung donations, hindi pa naman siya kandidato. Kasi ano pa yon, hindi pa campaign period. Ang sabi sa Piñera, campaign period, kapag nag-start na ang campaign period, saka ka nagiging kandidato. O anyway, mga kabunyog, mga kababayan, pagka ganyan yung sinunod ng COMELEC yan, ibig sabihin, kung ikaw kandidato, sasabihin mo lang, natanggap ko yung mga donations, kung ikaw yung, sasabihin mo, natanggap ko, hindi po campaign period, kaya hindi ko pa dapat i-declare. Ganun ba yon? Ganun ba yon? Hindi pwede yun. Hindi ganun ang diwa ng batas ay hindi ganun. Ang espiritu ng batas, ang intensyon ng batas ay hindi ganun. Ang intensyon ng batas, i-declare mo ang mga natanggap mong donations. Ano yun eh? Ginamit mo yung pera para sa eleksyon. Kailan mo natanggap? Hindi immaterial doon kung kailan mo natanggap yun. Ang importante, i-declare mo saan galing ang mga pera mong ginastos. Kaya ito mga kabunyog, dapat desisyonan na ng COMELEC yun. Napakalinaw. Yung Statement of Contributions and Expenditures ni Marcoleta, hindi niya dineclare yung mga donations na binigay sa kanya. Nung una, ang palusot niya, kasi sabi kasi ng mga donors ko, wag daw silang i-declare. Nung bandang uli, nag-iba naman. Ang palusot niya naman, Piñera Doctrine. Hindi pa siya kandidato nang natanggap niya yon. Kaya hindi niya daw kailangang i-declare yon. Yan yung mga kabunyog, mga kababayan. Pero hindi. Ang linaw-linaw ng batas. Ngayon, ang sinasabi naman ni Garcia, mayroon daw kasing ang COMELEC ay ang ombudsman. Pinadalhan daw kasi sila ng bagong kaso na naman ni Marcoleta, yung tungkol doon sa SALN. Perjury. Ang sabi ni Garcia, hindi kasi saklaw ng COMELEC yung SALN. Kung hindi nyo pala saklaw yung SALN, di ibalik nyo sa ombudsman. Bakit? Magpapalusot pa itong si Garcia. Ang palusot kasi ni Garcia, komplikado daw kasi ang kaso ni Marcoleta kasi may pinadala sa kanila ang ombudsman na kaso na naman yung tungkol daw sa SALN. Hindi daw nila saklaw ang SALN. Ang sa kanila daw ay susi lang. Di ibalik mo sa ombudsman yun. Pero hindi ibig sabihin na hindi mo didesisyonan yung kaso sa susi. Di ba? May kaso sa susi. Yung Statement of Contributions and Expenditures. Ba't hindi mo desisyonan? Bakit pinapatagal nyo pa? Kapag hindi nyo yan dinesisyonan, malamang tama yung sinasabi ni Senador Ping Lacson na pi-pressure kayo ng isang interest group. Yan yun. Yan yung malinaw dyan. Anyway, yan mga kabunyog, mga kababayan. Kaya alampagin natin itong si Garcia. Hindi pwede yan. Ang tagal-tagal na ng kaso na yan ni Marcoleta, tapos ngayon, kung ano-anong palusot ni Garcia. Patunayan nyo na mali si Lacson. Sabi kasi ni Lacson, napipressure kayo ng isang interest group. Patunayan nyo. Ilabas nyo na ang desisyon. Yan ang panawagan ng taong bayan. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat.